Handa na ba kayong makarinig ng nakakaaliw, nakakabaliw, nakakakilig, nakakaiyak? Dito lang yan si Dear DJ Hugotera. Dear DJ Hugotera, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ganon din po sa inyong mga tagapakinig at manonood. DJ Hugotera, ako po ay laging sumusubaybay sa inyo. Kasi po, kayo ay aking iniidolo. Kumbaga, listener niyo po ako. Kaya naman, hindi ko pinalampas ang inyong mga live. Kahit gabi man o tanghali, lagi akong nandun. Kaya nagpapasalamat ako na nakita ko ang live nyo at na-inspired ako sa mga kwento nyo. Kaya naman, ninais kong ibahagi sa inyo ang aking istorya na inyong kapupulutan ng aral. Ako po si Glyza, 25 years old, from Batangas City. Sa totoo lang, DJ, ako po ay may kapansanan. Sa full pagkabata, ako po ay may sakit na polio. Kaya naman, ako ay laging tampulan ng tukso. Gayunpaman, napakabait ng mga magulang ko. Hindi nila ako pinababayaan at lahat ng gustuhin ko ay kung kaya nilang ibigay ay ibibigay nila. Sa totoo lang, DJ Hugotera, kami ay may kayang pamilya. Dahil may negosyo po ang mga magulang ko. Kaya kahit sa private, ay pinag-aral ako ng magulang ko. Kaso, nahirapan ako pagpasok ng school. Andyan yung pang-uuyam, pangbubuli sa akin. Mama! Oh, anong gusto mo? Anong gusto ng baby ko? Mama, ayoko pong mag-school. Bakit naman anak? Hindi pwede anak ang hindi ka mag-school. Mama, lalaitin po nila ako. Anak, hindi. Makinig ka. Paano mo makakamit ang pangarap mong maging arkitek kung ngayon pa lang ay di mo sisimulan? Mama, sigurado po ba kayo na kaya ko? Oo anak, kaya mo. Ikaw pa ba? Anak, matatag ka. Huwag kang mag-alala. Hatid sundo kita lagi. Hatid sundo ka lagi namin ni Papa mo. DJ Hugotera. Ganon ang pangaral sa akin ng aking ina. Kaya naman, nag-aral ako. Nung una, okay naman ang pakikitungo sa akin. Hanggang sa pinaglalaroon na ako ng mga kaklase ko. Papa! Oh, anak. Kumusta ang school ng baby ko? Okay lang naman po, Papa. Napakabuti po. Maayos naman po ang pakikitungo sa akin ng mga kaklase ko. Mabuti naman kung ganun, anak. Papa, maraming salamat po Mahal na mahal po kita. Mahal na mahal din kita, anak. Sa totoo lang, DJ Hugotera, nung simula,
Okay ang aking pag-aaral. Hanggang sa pinagkakaisahan ako ng mga kaklase ko. Uy, uy, uy! Andiyan na si Pilay! Pilay! Pilantod, pilantod, pilantod! Eto na naman sila. Nagkakaisahan na naman nila ako. Ay! Akin na tong baon mo, ha? Mia! Akin na yan! Akin naman yan eh. Habulin mo muna ako. Mia! Why do you have to take what isn't yours? Huwag mong sabihin na wala ka niyan. Balutan lang naman yan. Anong sabi mo? At lumalaban ka, ha? Ibalik mo na kasi sa akin yan. Akin naman kasi yan eh. Hindi mo to makukuha hanggat di mo ako naabutan. Nye, 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 pilay, pilay, pilay. Ano to? Anong kaguluhan to? Si Mia po, teacher. Umanda ka talaga sa akin, pilantod ka. DJ Hugotera. Lagi nga akong pinagkakaisahan. Pero iniiwasan ko na lang dahil sinasabi ko na nais kong maging arkitek. Kapag nangungumusta sina mama at papa, laging okay lang ang sagot ko. Hanggang sa mag-high school na ako at mas lalong tumindi ang pangbubuli sa akin. Andiyan na yung pilay. Dalian mo, lagyan mo ng glue. Lagyan mo na ng glue yung upuan. Tapos yung bag, lagyan mo ng hayop. Bilisan nyo na. Aray! Nadapa ang pilay, nadapa ang pilay. Inaano ba kita, Althea? Wala naman. Bakit ka pa kasi nandito? Hindi ka naman bilong dito. Ay, Liza, kaya mo yan. Ignore mo na lang sila. Kawawa naman siya. Althea, ano bang kasalanan ko sa'yo? Wala lang. Kung wala naman pala, bakit ginaganito mo ako? Wala lang naman. Ayoko lang talaga na may pangit akong makita. Althea, tama na yan. Bakit mo ba pinagtatanggol yan? Ha, Joros? Don't tell me. Crush mo siya. Wala akong paki sa'yo. Ayoko lang talaga na may nakikita ako na nabubuli sa harapan ko. Glyza, huwag ka rin pumatol sa utak kanal. DJ Hugotera. Kahit nakakaiyak, ay sinarili ko na lamang. Mabuti na lang at mabait sa akin ang Panginoon. At laging may binibigay sa akin na tagapagtanggol. Dahil nung panahon na yon, ay nagbago na sa akin ang mga magulang ko. Laging naging mainitin ang ulo, tapos ako ang laging napapagbuntunan. Dahil sa problema nila, masakla pa nun, ay laging nag-aaway sina mama at papa. Dahil sa nagkaroon ng ibang babae si papa. Kaya naman, laging sumbatan at laging may giyera sa bahay. Enrico, kailan ka ba titigil sa kahibangan mo? At
talagang sekretary mo pa. Napapraning ka lang. Lagi mo na lang ako pinag-iisipan ng masama. Kitang-kita ng mga mata ko ang kahayupan na ginagawa nyo. Mahal, alam mo naman na ikaw yung gusto ko. Alam mo naman na ikaw yung mahal ko. Huwag mo nga akong niloloko. Ano ba? Kulang pa ba? Mahal, nag-overthink ka lang. Overthink ba sinasabi mo? Ay ano to? Huwag mo nga akong pinag-uuto. Huwag mo nga akong pinaglululoko. Kasi hindi ako pinanganak ng kahapon lang o hindi ako pinanganak ngayon lang. Ano bang ebidensya mo? Nag-aaway na naman sila. Lagi na lang ganito. Teka. Mama. Huwag muna ngayon, Liza. Bad trip ako. Pero ma. Papa. Liza, huwag mo na ngayon. Ganito na ba? Sino bang pwede kong lapitan? Sino bang pwede kong sabihan? Ano? Ano, Enrico? Hindi ka pa rin ba aamin? Ano bang aaminin ko? Nakakapanawa na din yung ganito. Nananawa ka na? Napapagod ka na? Bakit? Ako din naman ah. Napapagod din ako. Napapagod din ako dahil katulong mo din naman ako sa negosyo ah. Pero nakakapagod na din yung palaging ganito. Nakakapagod na din umasa na palaging ako. Hindi na ba ako ang mahal mo? Yaya. Bakit? Hindi ba ako napapagod? Lahat naman sinusunod ko. Lahat ng galaw mo binibigay ko. Lahat ng anong gustuhin mo binibigay ko. Ano ba bang kulang? Wow! Ikaw pa talaga yung may ganang magtanong sa akin ng ganyan. Hindi ba pwedeng ako yung dapat magtanong ng ganyan? Kasi ako yung palaging nasasaktan. Kasi ako yung palaging naloloko. Ako yung palaging naguguluhan. Tapos sasabihin mo, nagkulang ka? Ako dapat ay nagtatanong kung nagkulang ba ako. Saan ba ako nagkulang? Ha? Saan ba ako nagkulang? Kasi lahat ng oras ko nasa negosyo na natin. Pagkarating dito sa bahay, aasikasuhin pa kita. Ano? Yaya? Lagi bang ganito sina mama at papa? Yaya? Bakit ganun? Nag-aaway sila. Iha. Huwag mo na lang silang pakinggan. Yaya. Ano naman ang mama ko? Iha, may mga bagay na kailangan mo nang hindi pakinggan. Hindi ka dapat sumali sa mga ganon. Alam mo, kapag palagi kang ganito,
Mas okay na gawin ko yung pinagbibintang mo sa akin. Bakit? Hindi mo pa rin ba ginagawa? Hindi pa rin ba? Huwag ka nang magmangmangan pa. Enrico, ginawa ko lahat para sa'yo. Oras. Panohoy, nasa negosyo natin. Kapag kailangan mo ako, nandiyan naman ako. Saan mo ako nagkulang? Magwawakas na ba ang pag-ibig? Wala na ba? O wala na? DJ Hugotera. Laging ganun nga. Nawala na yung dating lambing nila sa akin. Hanggang sa nagkaroon ng problema sa school. Dahil ako ay nasangkot sa cheating na hindi ko naman ginagawa. Kaya naman agad na pinatawag ang mga magulang ko. At pagka-uwi nun sa bahay, dun ako nasaktan at pinagsabihan ng husto. Glyza! Ano na naman tong ginawa mo? Huwag ka namang dumagdag pa sa problema ko. Bakit kailangan mong gawin yon? Mama, hindi ko naman po ginawa yun eh. Wala po akong ginagawa. Eh bakit nagkaganon? Ikaw na bata ka? Huwag mo akong bigyan ng sakit ng ulo. Ma, lagi na lang bang ganito? Kahit minsan hindi mo ba ako paniniwalaan? Ma, nasaan na yung dating kayo? Nasaan na, Ma? At kailan ka pa natutong sumagot? Ah! Aray! Kapag natututo ka pang sumagot, humanda ka talaga sa akin. Hindi kita pinalaking ganyan. Bakit, Ma? Ano po bang pagpapalaki niyo sa akin? Ha? Na hindi niyo na nga ako makumusta eh. Na hindi niyo na nga ako matanong. Dati sinasabi niyo sa akin na ihahatid sundo kita. Wala na. Hoy, bata ka. Malaki ka na naman. Oo, Ma. Siguro nga. Malaki na ako. Are, wag mo nang uulitin yon ha. Ayoko na mapapatawag muli ako sa school. Magkakaroon na naman ng kahihiyan. Ma, di ko naman po talaga ginawa eh. Hindi niyo ba ako paniniwalaan? Hindi niyo ba tatanungin sa akin? Kung anong totoong nangyari? Kung bakit ako nasungkot sa ganon? Hindi. Wala na akong oras sa'yo. Sige na. Wag mo nang uulitin yon. Lumipas ang mga araw. At ako'y hirap na hirap na. Gusto kong magsabi sa kanila na Ma, Pa, pagod na po ako. Walang kahit isa sa kanila ang masabihan ko. Naging busy na rin sila sa kanilang naging negosyo. Tanging kasambahay lang namin ang nakakaintindi sa akin. Sa kanya ako nagkukwento kasi nawala ng oras sa akin ang pamilya ko. Ni hindi na kami nagpapangita sa bahay dahil pagdadating sila, ako ay tulog. At kapag gising naman, sila naman ang tulog. Wala nang oras sa akin ang pamilya ko. Hindi na tulad ng dati. Sa wakas,
Naabutan ko rin nagising sina mama at papa. Teka, ano to? Nag-aaway na naman sila. Enrico! Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na itigil mo na ang kahibangan mo? Ilang beses ko na bang sasabihin sa'yo na nauubos na yung pera natin dahil dyan sa bisyo mo? Yan. Ako na naman sisisihin mo. Lagi na lang ba akong may kasalanan dito? Wala na ba akong nagawang tama? Minsan nakakapagod na rin eh. Nakakapagod ang palaging ganito yung bunganga mo. At nagsasawa ka na. Oo, sawang-sawa na ako. Ako din! Sawang-sawa na ako sa puro kasinungalingan mo! Sawang-sawa na ako sa pagpapanggap na ayos lang ako kahit hindi naman talaga! Yaya! Yaya! Oh, Iha! Bakit ka umiiyak? Kaya. Hindi ko na po kaya. Pagod na ako. Sinusubukan ko naman ang lahat pero bakit gano'n sila sa akin? Kasalanan ko bang maging ganito ako? Yaya, pabigat ba ako? Yaya. Hindi, Iha. Hindi ka pabigat. Pero bakit ganun sina mama at papa? May dahilan ang lahat, anak. Buti ka pa nga, Yaya eh. Tanggap ako. Eh sina mama at papa, walang pakialam sa akin. Tapos sa school, wala akong kaibigan. Anak, okay lang na kahit wala kang kaibigan. Kesa may kaibigan ka na hindi naman sa'yo tunay. Okay lang na wala kaysa magkaroon ka ng kaibigan na paplastikin ka lang. Andito lang ako palagi, Iha. Salamat, Yaya. Pero Yaya, buti ka pa. Salamat at dumating ka. Yaya, alam mo ba na palagi akong nabubuli sa school? Lahat ng gamit ko, kinukuha nila. Eh bakit hindi ka nagsusumbong sa iyong magulang? Sa palagay mo, Yaya, makakapagsumbong ba ako sa kanila? Sa palagay mo, Yaya, pakikinggan ba nila ako? Hindi. Okay lang ako, Yaya. Teka, ano tong mga galos mo? Wala po to, Yaya. DJ Hugotera. Si Yaya nga po ang naging takbuhan ko. Habang si Joros naman ang laging tagapagtanggol ko sa mga nambubuli sa akin. Hanggang sa ayoko na. Ayoko na talaga. Lord, bigyan niyo pa po ako ng katatagan. Pero pagod na ako. Bakit naman ganitong kabigat? Ah! Ang bigat ng nararamdaman ko. Bakit kailangan ako lagi yung nasa sitwasyon na to?
Bakit wala akong mapagsabihan? Bakit lagi nang ganito yung nararamdaman ko? May pamilya nga ako pero wala naman sila dito. Lord, please matatagin mo babuo ko. Ano kayang problema ng babaeng yan? Bakit? Bakit wala akong kakampi? Bakit ganito ako? Bakit lahat tayo sa akin? Bakit? Hindi ba ako katanggap-tanggap dito sa lipunan to? I'm tired! I'm tired of being ganito na lang palagi. Ayoko na, ayoko na. Ayoko na. Oh, Panya. Sige lang. Sigaw mo yan lahat. Handa akong makinig sa'yo. Hindi ba ako katanggap-tanggap? Hindi ba ako katanggap-tanggap sa lipunan ito? Wala ba akong karapatan na kahit isang araw man lang maayos ang araw ko? Kasi pagod na ako. Pagod na ako maging ganito. Pagod na ako mabuli. Pagod na ako sa pamilya ko. Pagod na ako sa araw-araw na nilikha ng Diyos na lagi ganito. Lahat ng problema may solusyon. Lagi mong tatandaan na katanggap-tanggap ka. Katanggap-tanggap ba? Pero bakit ganun ang unfair? Paano ako naging katanggap-tanggap kung ganito? Dahil ba sa pilay ako? Bakit ginusto ko ba to? Hindi ko naman ginusto yung maging ganito. Pero bakit? Bakit kailangan ako mabuli? Ay, nako. Hana, DJ Hugotera. First time ko po na mayroong isang tao na sa akin ay nag-alala. Pero pagdating ko po sa bahay, ay gano'n na naman ang nangyayari. Walang kasawaan hanggang sa hindi ko na kinaya. Maghiwalay na tayo, Enrico! gusto mo ba talaga yan? Oo, Total, yun naman ang ginugusto mo. Sige, bibigay ko na. Mama! Papa! Pwede bang tama na? Pwede bang magkasundo na lang kayo? Hoy! Glyza! Huwag kang makisalo dito. Hindi mo to away. Away to ng mga matatanda. Ganyan naman lagi kayo eh. Lagi nyo na lang ako nakikita na nakikisaw-saw sa inyo. Bakit? Hindi ba pwede akong makisabat dito? Kasi pares ko kayong magulang. Bakit sino bang may gustong anak
na magkahiwalay ang mga magulang? Ha? Ha, Mama? Sa bagay, sino ba naman nga pala ako para sa inyo ngayon, di ba? Anak? Anak niyo ba ako? Oo, Mama. Buti pa nga nung bata ako, nandiyan kayo eh. Buti pa nga nung bata pa ako, lagi kayong nandito para sa akin, pero ngayon, minsan natatanong niyo ba ako kung kumusta na? Tapos maghihiwalay kayo para saan? Pwede ba? Tumigil ka na? Huwag ka nang puro kadramahan. Bakit, Ma? Alam niyo ba yung nararamdaman ko? Alam niyo ba? Hindi! Ma! Lahat ng problema dito nadadala ko sa school. At doon sa school, pinagkakaisan ako. Alam niyo ba? Hindi! Walang nakakaalam kasi hindi kayo nagtatanong. Tapos sasabihin niyo ako na magmamakailam dito? Wow! Doon na nga ginagalaw na akong pilay. Tapos, pag naghiwalay kayo, ano pa? Sa barangay niyo hindi ako maapektuhan. Sarili niyo lang naman yung iniisip niyo eh. Hindi ko kailangan ng pera. Ang kailangan ko kayo mismo. Tapos ano, maghihiwalay kayo? Anak, Ano ba? Ano, tunay naman na. Pero pagod na ako sa sitwasyon na to. Pagod na ako. Kailan ba kayo magkakasundo? Yung pag-uwi ko ng bahay, lagi na naglilipa na lahat ng mga kagamitan natin dito. Ano? Pagdating ko ng bahay, mga masasakit na salita yung naririnig ko. Kailan ba matatahimik? Kailan ba ako magiging masaya? Ano? Kung kayo... Anak, para sa'yo naman to. Talaga ba, Mama? Talaga bang para sa akin? Ha? Talaga bang para sa akin? Kung para sa akin, bakit ganito yung trato nyo? Bakit parang hindi nyo na ako nakikita? Hindi nyo na, kailangan ko kayo ngayon. Kailangan ko kayo. Pero ano, huwag ako makisali. Maghiwalay pa kayo. Ano? Hindi niyo kasi ako naiintindihan. Hindi niyo ba nagtinasunod sa akin? Kung anak, okay ka lang ba? Kumusta na bang school? Ma, halos ikawalan ko na ng buhay pagpasok ko sa paaralan. Pero pagdating dito sa bahay, masasampal pa ako ng katotohanan na palagi ganito. Ano? Anak, patawarin mo kami. Mama. anak, patawarin mo kami. Papa. Ma. Hindi ko na
tayo maghiwalay, utang na loob. Kailangan ko kayo. Anak, hayaan mo. Babawi kami sa'yo. Anak, patawarin mo. Mama, araw-araw ako lumalaban. Lagi ko pinagdadasal sa Panginoon na sana bumalik kayo sa dating kayo. Na lagi niyo akong makita na alagaan niyo ako. Pinagdarasal ko na sana bumalik tayo sa dati. Ayoko na ng ganito, Mama. Ayoko na ng ganito, Papa. Huwag ka mag-alala. Babawi kami sa'yo, anak. Papa, okay lang sa akin kahit nahirap tayo. Okay lang sa akin. Basta sama-sama tayo. Sana, Papa, huwag mo nang bigyan na din ng sakit ng ulo si Mama. Anak, patawarin mo si Mama, ha? Mahal na mahal ka namin. Pasensya na. Hayaan mong makabawi kami sa iyo, anak. Opo, Mama. Sorry po. DJ Hugotera. Sinabi ko po nung panahon na yon ang nararamdaman ko sa kanila. Pagkatapos nun, ay pumasok ako sa kwarto. Pero hindi ako naniwala sa sinasabi nila na babawi sila. At lahat binuhos ko ang iyak ko. Unti-unti namang nagkaroon ng pagbabago. Hindi natuloy ang paghihiwalay ng mga magulang ko. Pinuntahan ng mga magulang ko ang paaralan ko. At doon, nagkaroon na din ng peace of mind ako. So wala na nang bubuli sa akin. Panimula nung natauhan ng mga magulang ko. Pero sa school naman, ay magkaibigan pa rin kami ni Jorosh. Siya yung naging sandalan ko sa lahat. Siya yung pinagkukwentuhan ko ng mga bagay na hindi ko masabi sa magulang ko. DJ, hanggang dito na lamang po ang aking istorya. At naway, kapulutan po ng aral. Thank you so much po at may programa kayong ganito. More power to your program. Lubos na gumagalang, Glyza. Tala muna. Hey, thank you so much. Singing songs of love. Ayan, muli ko ba kayong napaiyak? Guys, nananawagan po ako. Baka naman po may mga istorya kayo dyan nga nakakakilig at nakakatawa. Baka naman po pwedeng inyong ipadala sa akin kasi nakakapagod na pong umiyak.